Alright, so this is the body of the paper. The number one page is the introduction. Doon tayo mag-uumpisa, no? Now, in reality, again, during printing, hindi magre-reflect itong number one na yan, but it is counted. So, background of the study. Don't forget na naka-justify, meaning nakapantay lahat, magkabilang side. Okay, so dito pa lang, magre-reflect pa lang yung page 2 dun sa pangalawang page. And then, the objectives of the study. Now, in your objectives, kapag siya ay mapuputol, makikita dito may space pa, right? Pero, hindi na kasya objectives dyan. Putulin nyo na dito. Huwag nyong paghihiwalay yung objectives. Now, kung may space pa dito at saktong-sakto siya, then okay lang. Well, normally naman, ang objectives ay page 3 naman talaga, no? After that, you go with the significance of the study and also don't forget the usual parts of the intro. Don't forget na past tense para hindi tayo paulit-ulit, right? Okay, past tense na dapat. Well, so RRL then, ganyan. Makikita nyo may page number dito. But I have a separate sheet doon sa version na walang page number. Ganun na lang yung gawin ninyo, no? You have a separate sheet of, a separate copy na walang page number. Hindi naman mag-move yun pag nilagyan yung page number. Okay. So, wala yan. Magre-reflect ay page 7 pa lang. Okay? After the RRL, of course, pupunta na tayo sa method. Ngayon, sa method ulit, hindi siya naka-reflect. Walang 28 dyan, but it is counted. So, again, yung mga verb na ginamit, kita ninyo, mga past tense. Okay, check your paper. So, before we proceed to the tables, ito muna, ayan. So, subparts, results and discussions, wala rin yan. Hindi na magre-reflect yung 32. But, dito sa 33, maipiprint na yan, makikita na. Okay, daming tables. Ayan, kayo din, may mga studies na maraming tables and figures. No? Paano ba natin i-deal yun? Summary, conclusion, recommendation. So, ayan ha. Summary agad. Walang intro-intro dito sa taas. Summary, and then conclusions, and then the recommendations. Okay. Ang recommendations ay hindi naka-number, naka-paragraph. No? Magkakasunod yan. Now, if you have a very long recommendations, then i-paragraph ninyo, hiwa-hiwalay. Okay? First paragraph, second paragraph, third. I-another paragraph nyo, I mean. But hindi ito naka-bullet, hindi rin ito naka-number. Naka-paragraph siya. Okay, and then lastly, the literature cited. O not lastly. Meron pa pala tayong appendices. Now, ito appendices gumalaw. Dito ay dapat sa center. Appendix ay nasa gitna. Saan ba siya? Ayan. Gitna siya. Okay? And then the appendix 1 sa taas. Okay. So, appendices, naka-bold. Sorry. Next, appendix 1. Ano yung title ng appendix 1? And then, appendix table 1. Okay, appendix 2, ano yung title? Sa baba. Appendix 3. So, makikita nyo dito, ito na lang i-example ko. When it comes to making your table, diba yung sinabi namin is, nasa format, dalawang makapali yung top and bottom niya. Yung pinaka-top ng table and then yung pinaka-bottom, ayan, makapal. Hindi, ito kasi double line to. But yung format natin is 1 and 1/2 yung thickness ng top and bottom. And then, yung parameters, ito yon yung title mismo ng parameters sa taas. Ano ba yung nasa column niyan? Ito, kinematic parameter, description, ganyan, unit. Naka-bold yan and then meron siyang ordinary line sa ilalim niya. Ayan. Merong manipis lang. Yung normal line lang, hindi siya makapal. Okay, so ganun yung format. Wala nang linya-linya sa loob, walang inner lines. Top, bottom, and then yung divider lang nung title tsaka nung data sa ilalim. Alright? So, ganon. Ayan, motility grade, characteristics. Example, yan. Katulad dito. Sa statistics, sa mga ANOVA ninyo, ganun din. Makapal yung top and bottom. And then, may divider lang dito, yung title niya, and then data rin nasa ilalim.
Okay? Para malinis tignan. Now, let's proceed to the, what do you call this? The figures. So, documentation, ganito naman. Appendix, doon siya napunta sa 6. Dulo, o documentation. Ayan, appendix figure, selection of preserved buffalo. Naka-center. No? Tapos yung picture format ay 3x4. 3x4 yung sizing. Para hindi tsaka isa-isa lang, no? Walang magkakadikit. Hindi pwedeng isang dalawang picture na pwede yung buo, tapos pinagdikit mo, yung naka-collage, pwede yun. But, kung dalawang picture yan, magkasunod yan sa, top and bottom. Hindi siya pwedeng side to side. Okay. So, yan ay example lang nun. Okay. So, last. Now, yung sa table na sinasabi ko kanina, kasi ang table kasi, and figure, hindi siya dinudulo. Hindi siya yung pinakauna sa page. I mean, pinakataas. Hindi rin siya pinakababa. Pero hindi natin may iwasan na may mga tables na, what do you call this? May mga tables na mapuputol. Okay? So, example this one. Ang haba kasi nito. So, naputol siya dito. Hindi mo naman pwedeng singitan ng word dito, tapos saka ka ulit magte-table. So, ang gagawin, kapag naputol, dito mo siya idudugtong, syempre, sa kabilang page, but maglalagay kayo ng, ayan, kung anong table number siya, and then, yung word na continuation. Or CONT, tas dot, dot, dot. Continuation ng table sa page na nauna. Yun yung ibig sabihin. And then, dun ka mag-discuss sa ilalim. Okay, ganun din dito sa appendices, I think. So, tandaan niyo yung mga ANOVA nyo, yung results ng statistical analysis, dun yan sa dulong, sa appendix. Now, kung ang inyong statistical analysis ay picture, then, paki-follow na lang yung format ng figure. O kaya, pwede rin nyo namang i-copy sa Excel para naka-table siya na ganito na maayos. Okay? Okay, so ganyan. Tignan nyo ha yung pagsusulat. So, eto yung umpisa ng title niya. Tapos nung next line, nakatapat pa rin dito sa T, technical, tsaka yung thorn. Hindi siya nakasagad dito sa dulo ng appendix table 1. Nakatapat pa rin siya dun sa title. O ganun din dito. Okay? Alright. Ayan. So, I think, for now, kung yun pa lang ang mga naalala ko, for the format. So, make sure na magsisave kayo lagi ng file ninyo. I-email nyo sa sarili nyo. I-send nyo sa messenger yung mga final to the final 1, final 2, final 3, kung ano man yan. No? Para just in case, hindi yung computer nyo, kunyari, hindi na gumana, hindi na sumindi, then meron kayong backup. Alright? So, if you have any questions, pakitanong sa GC or message nyo ako so I could create another video. Or masagot ko yung tanong ninyo kung madali lang naman. But if you need more explanation, and then just message me for further clarifications. Thank you very much.